Okay, bago tayo magsimula, isang mabilis na disclaimer lang. Ang sumusunod na talakayan ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang ha. Hindi po ito professional, legal, medical, financial o technical na payo. At anumang opinyon na maririnig nyo ay personal lang at dapat i-verify ninyo ng hiwalay bago pagkatiwalaan o aksyonan. Matapos sumabog sa buong mundo ang Squid Game, grabe yung naging pag-aabang sa Season 2, di ba? Sobrang taas ng expectations. Kaya ngayon, bubusisiin natin kung paano muling ginulat ng serye ang mundo at kung nasuklian ba talaga ang lahat ng pag-aabang natin. So ito ang magiging roadmap natin. Aalamin natin kung paano ito naging phenomenon ulit. Papasukin natin ang bagong arena. Titingnan natin kung paano nila ginawa yung nightmare, ano ang sabi ng audience, at syempre, ano ang naghihintay sa final game. Tara, umpisahan na natin! Okay, unahin natin ang mga numero. Kasi para talagang maintindihan kung gaano kalakas ang impact ng Season 2, kailangan nating makita yung mga record na sinira nito. At maniwala kayo, nakakalula to. Tandaan nyo, ang Season 1 nakakuha niyang 265.2 million views. Isipin nyo yun yung level na kailangan nilang pantayan, na parang imposible, di ba? Well, pagdating ng Season 2, humakot agad to ng mahigit 152.5 million views. Dahil dyan, naging pangatlo ito sa pinaka-pinapanood na serye sa Netflix ever. Ang kasunod lang niya, yung Season 1 at ang Wednesday. Galing! Pero ito pa ang mas nakakagulat. Sa unang 3 araw pa lang, 68 million views agad! Sinira nito yung dating premiere record. Ibang klase talaga yung pagsalubong ng mga tao, no? At yung demand na yan, sobrang tindi na mismong creator, si Hwang Dong-hyuk, napilitang bumalik kahit ayaw niya na sana. Sabi nga niya, parang hindi na raw makatao yung hilap. Pero dahil sa pagmamahal ng buong mundo, tinanggap niya ulit yung challenge. Siya mismo ang sumulat at nag-direct ng Season 2 at ng Season 3. Sa loob lang ng 11 months, grabe! So, malakas ang pagbabalik. Pero sino naman ang mga bagong sasabak sa laro? Dito na tayo papasok sa bagong arena. Kasi ipinakilala sa season na to ang isang buong bagong cast ng mga players. At bawat isa may mabigat na pinagdadaanan. Halimbawa, nandyan si Thanos, isang rapper na naubos lahat ng ipon niya dahil sa kripto. Meron ding si Gyeongsuk, isang tatay na desperadong makalikom ng pera para sa cancer treatment ng anak niya. At meron pa ngang mag-ina na baon sa utang dahil sa sugal. At dito talaga kumakapit yung sinabi ng creator na paunti ng paunti ang naniniwala na ang sipag at tiyaga ay magpapabuti sa buhay nila. Mas marami nang umaasa sa isang lucky strike. At ang ganda ng pagkakapakita nito sa premiere episode, yung Bread and Lottery, kung saan kitang-kita mo kung paano itinutulak ng modern anxiety ang mga tao na itaya ang lahat para sa isang malayong tsansa. Siyempre, bukod sa kwento, isa sa mga pinaka-iconic sa Squid Game ay yung itsura niya, di ba? Yung art style. Dito natin makikita kung gaano kaimportante ang visual identity ng serye, yung kakaibang kontrast ng itsurang pambata at ng brutal na katotohanan. Ayon sa production designer, kung ang Season 1 ay defined by pink at green, may bago tayong color palette sa Season 2. Orange na nagsisimbolo raw ng init pero at the same time ng pag-iingat. At saka purple na kumakatawan naman sa ultimate power. At this season, lumabas na rin sila sa mga totoong lugar. Mula sa Incheon Airport, tanda nyo yung madramang U-turn ni Gi-hun, hanggang sa Sogang Bridge para sa isang kapanapanabik na car chase. Dahil dito, mas naging grounded sa reality ang mundo ng laro. So anong sabi ng mga tao? Kumusta ang reception ng audience? Well, dito medyo nagkainitan. Naging hati ang reaksyon ng mga manonood, lalo na pagdating sa ending. Sa isang banda, maraming fans ang bilib na bilib sa mga creative choices. Lalo na yung desisyon na isali ulit yung isang kilalang kontrabida, pero this time bilang player na rin. Ayon sa isang review, yun daw siguro yung pinakamagandang writing switch na napanood niya. Pero sa kabilang banda naman, marami rin ang nadismaya. Ang common complaint, yung ending. Parang bigla na lang daw pinutol. Ang pakiramdam ng marami, parang nanood ka lang ng part 1 ng isang buong season. Bitin kumbaga. At yun na, yung pakiramdam na yun, nabitin ka, sadya pala talaga yun. Kasi kinonfirma na mismo ng direktor na ang original na kwento ay masyadong mahaba para sa isang season, kaya ang ginawa nila, hinati ito. So yung napanood natin na Season 2 ay unang bahagi pa lang pala.
At yung kasunod ang magiging Season 3. At dahil sa cliffhanger na yan, naging perfecto yung setup para sa The Grand Finale. At konfirmado na, yung Season 3 ang magiging final season na. So mark your calendars, nakatakda itong ilabas sa June 27, 2025. Dito na natin malalaman ang katapusan ng kwento ni Gi-hun. So para i-recap lahat, unang-una, massive success ang Season 2, sinira ang mga record. Pangalawa, may mga bago tayong desperadong players na sumasalamin sa mga problema natin ngayon. Pangatlo, nag-evolve yung iconic design niya. At pang-apat, nag-iiwan to ng isang cliffhanger na sinadya pala para i-set up ang huling kabanata. Kaya ang pinaka-key takeaway dito, hindi lang basta sequel ang Season 2. Ito yung tulay, isang brutal na tulay in fact, papunta sa konklusyon. Dito ay pinakita yung kabiguan at pagsisisi na magiging gasolina ni Gi-hun para sa huling laban niya. At dahil dyan, maiiwan tayo sa isang malaking tanong na pinag-uusapan na rin ng maraming fans. Ngayong nakita natin kung paano pwedeng makorrupt kahit yung mga nanalo na, ang tanong ay, sisirain ba ni Gi-hun ang laro? O siya na kaya ang susunod na frontman? Yan ang aabangan natin. Dito nagtatapos ang ating malalim na pagsuri sa Squid Game Season 2. Kung nag-enjoy kayo o may napulot kayong bago sa ating usapan, please pindutin niyo na yung like button, mag-subscribe sa channel, i-on ang notifications at pakishare na rin ito sa iba. Para sa marami pang updates at ganitong mga pagsusuri, manatili lang kayong nakatutok dito sa channel.